May tanong sila sa akin, pwede daw bang maayos or may salba pa yung mga ganitong klaseng solar panel kung sakaling sira na? Iba't ibang klase kasi ang sira ng solar panel. Yung walang output or mahina. So, yun yung sinabi nila sa akin or tanong nila. So, depende kasi yan guys. Dapat imbestigahan natin kung ano yung source ng sira muna. Isang titingnan natin ay yung kanyang wiring. Kasi isa ito sa dahilan ko minsan humihina at nawawala yung kanyang output. Yung kanyang wirings. Kasi nga yung solar panel natin nakabilad sa araw, nauulanan. Bagamat yung kanyang ilalim ay hindi nauulanan. Pero yung moisture kapag umaraw, yung tubig nagiging gas sa salo dito. So kahit hindi ba araw, yung malamig ang panahon, nababasa dito yung alingasaw. So minsan dito nagkakaproblema kasi nakakaamoy ng moisture. Gaya nito, minsan kinakalawang dito. Pansin natin yan guys kung minsan ay mahirap nang hugutin kasi nga kinalawang na siya. So check natin dyan. Baka dyan yung isang problema. Pangalawang i-check natin ay yung kanyang metal contact dito. Yung from wire tapos yung metal sa loob. So i-check natin. Baka minsan kasi nalulusaw, kinakain ng kalawang. Kung minsan kasi yung wire na ganito, pag pinasok ng moisture yan, tapos may kuryente, kinakain niya. Nalulusaw. Mapapansin natin yan pag nag-charge tayo ng battery, mainit yung wire. So ibig sabihin, meron ng weak point kahit dito yung dugtong niyang wire. Yung mga dinudugtong natin kung minsan substandard, gaya ko sa akin noon, duplex yung ginagamit ko, ba't mainit yung wire? Yung pala, lusaw na sa loob. Pag bininat mong ganon, parang ahas na lalagutok. Number 3 ay baka naman yung kanyang wire ay nahugot, nahila. Minsan hindi maigpit dito, maluwag, hindi niya naipit. I-check natin baka nahugot yan oh. Lapit na oh. Kung minsan dito ay nahihila, napupugtas sa loob. So i-check natin yan, buksan natin dito. Madali lang naman siyang buksan eh. Yun. Ayun yung diode na nilagay ko oh. Working na siya guys. Yan, tungkabin natin dito ng flat, then matatanggal. So dito kahit sabihin natin may o-ring yan, kung minsan dahil nga sa naluto siya ng diode, nag-shorted yung diode, nabaliktad, nabutasan. So dyan napapasok ang moisture. So kalaban ng wiring ang moisture, hindi nakahinang. So minsan yan ang isang dahilan. Nahugot, hindi nakahinang, ihinang natin. O kaya hindi naman ganon, maluwag dito, tapos maluwag yung screw kasi nga yung kanyang diode ay uminit, nagkaroon ng play. Yung solar panel natin, bobobol, tinatago natin pag tag-ulan. So ang nangyari, pag nagagalaw yung wire, napuputol dito. Yan o, gumagalaw, may play. So malamang naputol dito. I-fix natin, higpitan natin yung screw. O kaya hindi naman ay baka nabaliktad natin yung clip. Hindi tayo gumagamit ng controller. So mas maganda gumamit tayo guys. Malamang nabaliktad natin, nasira yung diode, na shorted. Sakal yung kuryente, kinakain ng diode yung kuryente. So walang lalabas na kuryente, walang production, hindi kumakarga sa battery. So i-check natin yung diode kung sira. Kung wala tayong tester, ibilad mo kung umiinit yung diode, diode ang sira. Yung solar panel namin wala namang diode, kailan bang lagyan? Baka yung solar panel nyo guys ay below 30 watts or 30 watts siya. So hindi na kailangan or no need na kasi nga hindi naman siya sini-series connection. Pero kung gusto nyo protection, di lagyan nyo lang. Baka sakaling mabaliktad nyo sa pag-ipid, hindi kahit pa paano hindi siya masisira. At for me, pag ganito kalaking solar panel, 50 watts, 60 watts, 80 watts, 100 watts, pataas, kailangan po meron siyang bias diode or bypass diode. Ano ba kasi ang gamit ng diode? Ang gamit po ng diode ay reverse polarity protection, bias diode,
at bypass diode. Yun po ang trabaho ng diodes. Kaya napaka-importante po sa solar panel natin yan. Or di naman kaya ay naputol na bali yung kanyang wire dito, naipuon or sa puno. Yung putol, pwede po yan gasgasin, pwede mong tungkabin konti tapos i-resolder mo siya. Then pagkatapos noon, para matibay, epoxy, steel epoxy lagay mo. O, di mas matibay pag ganon. Tapos, i-fix mo tong mga to para wala ng play. Kagaya nyo na may play, oh. Play siya. Ay, hindi na maigpitan one dilasag, hindi na maipit. Madali lang yan, guys. Bili ka ng shoe glue. Wala ng play yan, sigurado. Kaya lang, pag naputol dito, di mo matanggal. Mas maganda, maglagay ka ng tapean mo yan. Saka may balik. O, di maigpit. Maipit niya ngayon. Ayan. Oh, bakit yan wad dilasag di mo tinatakpan? Hindi ko tinatakpan yan guys para sample sa mga video ko. May butas. So, ganun po ang isang technique kung wala tayong tester. Ibilad mo yung solar panel. Hipuin mo yung kanyang diode. Pag umiinit, walang output. Ibig sabihin, shorted yung diode. So, time na para magpalit ka ng diode. Maraming nabibili, kung hindi, gayahin mo yung ginawa ko. Pwede siya guys. So kahit pag natin yan, may pagbaliktad natin, pag spark na ganon, hindi niya kayang sunugin yan. Kung 9 ampere, 6 ampere lang yung battery mo, hindi niya kayang sunugin yan. At karamihang diode na nilalagay dito ay yung diode na 6810, 8 ampere. So kung bibili kayo, sasabihin nyo po 6810 po na diode. Yun po ang karamihang nilalagay dito kahit nag-aano kalaking solar panel. Nag-a-add lang po siya ng parallel dito. Yung ginawa ko po dito ay supplementary. Pwede, pero not necessary. Or di naman kaya wala siyang output ay malamang ay meron ng mga micro crack dito. Parang ganire. Mapapansin nyo po yung parang meron siyang expansion na ganun, meron siyang crack. Kasi nga puti yung nasa likod, makikita nyo puti siya. O kaya may pugtas, may sunog. Ayan, kita nyo naman pag malaking sunog talagang wala na. O kaya may pugtas yung kanyang hinang sa loob, yung dugtong na ganyan o. O kaya, may bitak yung solar panel. Contaminated na po yung kanyang chip or yung kanyang cell sa loob. Contaminated na ng tubig. So parang shorted na po siya. Kinakain ng mismong cell sa loob yung napoproduce niya ang kuryente. Or naman kaya yung nabili nating solar panel na pagkalaki-laki, fake yung iba. Papel lang po yung iba na itim. Tapos meron siyang design na parang ganyan. So mapapansin nyo po sa katagalan, nag-iba yung kulay. Natsamba nang nasira sa kanya ay yung pure. Kaya nung tumagal-tagal, wala na. Wala na siya napoproduce or wala na siyang na-harvest na kuryente. Yung sunog kasi at crack, talagang hindi na natin pwedeng solusyonan yan. Kasi nga, yung frame niya at lamination na wala na. So kahit na sige pwede gawin natin, baklasin natin, tanggalin natin. Kuan po kasi ito brittle po yan eh. Yung silicone na yan, brittle po. So pagtanggal natin sa laminate, sumasama, nagka-crack. Kahit nga po yung mga flexible na na solar panel, maninipis po yan. So pag naabot natin yung limit ng kanyang curve, nagka-crack po siya. So hindi rin tumatagal pag palagi na-bebend, nagka-crack. Kaya yung binebenta nilang mga flexible na mga solar panel, not intended talaga na balubaluktutin natin kasi nga nasisira. Pwede mabaluktot mo siya, kaya lang napakanipis nung silicone niya. Kaya hindi rin tatagal kasi nga manipis, mababa din yung harvest. Yung kanyang durability, mababa din. So pag kinampay-kampay mo pa, parang tines mo yung limit, syempre magkakrak kasi nga ang silicone ay brittle. Brittle siya. Minsan pa yung hinang dito ay hindi maayos. Kaya kung minsan nagfo-fall out. Okay, so yun yung ibang dahilan kaya siya nawawalan ng kuryente. Minsan sa katagalan, kupas na,
parang larawang kupas. Eto, kung minsan hindi talaga natin napapansin, minsan may nagdala dito ng dalawang 200 watts na solar panel. Ang sabi nila, napakaganda. Almost bago pa, binenta sa kanila ng second hand. Pero sabi ko na sa kanila at hindi nila napansin, dito sa baba niya, talagang hindi matrace guys kung minsan, hindi siya mapansin. Pinasok na pala ng tubig. Yung kanyang lamination, hindi maganda, hindi nagdikit masyado. Pag idiin mo ganyan, i-press mo ganyan yung kanyang lamination pala. Ayan, parang may tubig sa loob. Napipisil mo ganyan, may bubbles, may tubig. So, wala na yan, wala na. Sira na yung kanyang cell. So, yun yung titingnan natin kung bibili tayo ng second hand. Second hand. Crack, sunog, ano pa? Moisture, pinasok dito sa frame. Marami. So dapat tingnan, baka mamaya fake pa yung ibang mga cell niya. So yun yung mga titingnan natin. So maraming salamat sa inyo panonood sa video na to. Sana kahit paano ay nakatulong si Juan Dilasag sa tanong ni, hindi ko na maalala kung sino yan. Okay, see you next time.